Alvin, ang sundalo. Credit to the author. Finale. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Salamat po sa mga sponsor nitong kwento na ito. Sana po sa mga susunod na kwento suportahan nyo din. Hindi ko na po mabanggit mga pangalan dahil abala din tayo sa paghahanap ng trabaho. 4,711. Nang makita kong gaano kahirap pagsamahin ni Bert Ing ang Dow, bukod sa pagiging masaya para kay Bert Ing, nakaramdam din si Alvin ng malaking motibasyon at patuloy na nag-focus sa Space Dow. Hanggat kaya kong pagsamahin ang Space Dow at ang Limitless Sword Dow, at gawin itong Limitless Space Sword Dow, walang maglalakas loob na guluhin ako at ang aking Panginoon sa Divine Land. Sa panahong iyon, kahit ang Chen Clan ng Myriad Mountains ay hindi magiging banta sa amin. Ayon kay Divine Monk Ares, ang matandang lalaki mula sa Chen Clan ay pinagsama ang tatlong Dow na naunawaan ng marami noon. Sa 5 pinakamalakas na triple Dow merging powerhouses sa Divine Land, siya ang pinakamahina. Sa paglipas ng mga taon, paminsan-minsang binibisita ni Alvin ang Surging River Divine Kingdom at ang Temple of the Bitter Sea upang hanapin sina Tension at Ares. Bukod sa pagtalakay tungkol sa Dow, marami rin siyang natutunan tungkol sa Divine Land mula sa kanila. Mula noon, nalaman niya ang tungkol sa 5 pinakamalakas na triple Dow merging powerhouses at na si Julius mula sa Chen Clan ng Myriad Mountains ang pinakamahina sa kanila. Kung matagumpay na mapagsasama ni Alvin ang Space Dow at ang Limitless Sword Dow, hindi lamang siya magiging mas malakas kaysa kay Julius, kundi maaari rin siyang maging mas malakas kaysa sa iba pang 4 na triple Dow merging powerhouse sa Divine Land. Sa panahong iyon, kasama si Bert Ing, na siyang nagsama ng Time Sword Dow, sa kanyang tabi, maaari pa nilang mapatay ang isang triple Dow merging powerhouse. Kapag nakalusot ako, papatayin ko muna si Ellie at aagawin ang life creation chart. Pagkatapos niyan, bibisitahin ko ang Chen Clan ng Myriad Mountains at papatayin si Henderson. Kung maglalakas loob si Julius na hamarang sa daan natin, papatayin ko rin siya. Malamig na kumislap ang mga mata ni Alvin nang maisip niya ang bagay na ito. Noong una, wala siyang planong maghanap ng gulo sa angkan ng Chen, ngunit balak siyang patayin ang angkan ng Chen. Dahil dito, paano niya sila mapapalaya? Dapat akong magpatuloy sa paglilinang. Huminga ng malalim si Alvin at muling ibinaon ang sarili sa paglilinang, sinusubukang pagsamahin ang Space Dow at ang Limitless Sword Dow. Mabilis ang pag-unlad ng kanyang pagsasama ng Space Dow at ng Sword Dow, ngunit medyo mas mabagal ang pagsasama ng Space Dow at ng Limitless. Gayunpaman, tiwala siya na sa sapat na panahon, matagumpay niyang mapagsasama ang tatlong Dow. Matapos matagumpay na mapagsama-sama ni Bert Ing ang mga Dow, umalis silang lahat dahil nabunyag ang lugar na kanilang tinutuluyan. Bagamat walang naghahanap sa kanila ngayon, hindi maiiwasan na hahanapin din sila ng makapangyarihang Dow merging upang salubungin ang bagong makapangyarihang Dow merging, si Bert Ing. Dahil sa kasalukuyang lakas ni na Alvin at Bert Ing, kahit ang dalawang Dow merging powerhouse ng Chen Clan ay kailangang mag-isip ng 2 beses bago kumilos. Gayunpaman, ayaw ni na Alvin at Bert Ing na maistorbo, kaya lumipat sila matapos makahanap ng isang tagong lugar na may magagandang bundok at malinaw na tubig. Matapos pagsamahin ang mga Dow, naging mas relax si Bert Ing. Sa kanyang palagay, masyadong maaga pa para subukang pagsamahin ang ikatlong Dow, kaya hindi siya nagmamadali. Kontento na siyang panoorin ang kanyang disipulo na pagsamahin ang tatlong Dow sa ngayon. Paminsan-minsan ay lumalabas siya kasama sina Layla at Yasi, at sa panahong iyon, medyo hindi siya mapakali. Tutal, dahil sa pagsisikap ni Layla na maghanap ng mapapangasawa, si Yasi ay naging pangalawang asawa na niya. Ang oras ay gumalaw na parang buhangin na dumadaloy sa mga daliri, patuloy na umaagos. Dumating at lumipas ang mga panahon, at 1,000 taon ang lumipas sa isang kisap mata lamang. Sa nakalipas na 1,000 taon, tuluyan nang gumaling si Ellie mula sa kanyang mga pinsala. Sa sandaling ito, nakatayo siya sa tuktok ng isang bundok, nakasuot ng puting damit. Isang malamig na ngiti at bahid ng kasamaan ang makikita sa kanyang mukha habang nakatingin siya sa malayo at bumulong, sa nakalipas na 1,000 taon, hindi na ako hinanap ni Alvin. Mukhang sumuko na siya. Gayunpaman, kumunat ang noo ni Ellie nang maalala niya kung paano naramdaman ni Alvin ang life creation chart. Labag ito sa kanyang inaasahan.
Kung tutuusin, hindi naman siya ang lumikha ng life creation chart, kaya hindi niya alam ang ilan sa mga sekreto nito. Sa nakalipas na 1,000 taon, masigasig niyang pinag-aralan ang life creation chart, na naibalik din sa orihinal nitong estado. Ang mga mundo sa loob ng chart ay naging matatag din. Gayunpaman, hanggang ngayon, hindi pa rin niya maintindihan kung bakit nararamdaman ng isang naninirahan mula sa mundong iyon, na naging daw merging powerhouse, ang chart. Base sa kasalukuyang sitwasyon, malinaw na walang balak si Alvin na makipagsanib puwersa sa iba pang mga makapangyarihang Dow merging para harapin ako. Kung hindi, matagal na niya akong hinahanap. Noon pa man ay iniingatan na ni Ellie ang life creation chart dahil ito ang sentro ng kanyang ikatlong Dow, ang sacrificial Dow. Kapag nagtagumpay na siya sa pagsasama-sama ng sacrificial Dow, matagumpay niyang mapagsasama ang isang trio ng Dow na hindi pa nakikita noon sa kasaysayan ng Divine Land, isang ganap na bagong Dow. Dahil dito, kahit na magsanib puwersa ang mga powerhouse ng triple Dow merging ng Divine Land upang harapin siya, makakatakas pa rin siya ng ligtas kahit na hindi siya kayang tapatan nila. Mukhang ayaw malaman ni Alvin sa iba ang lokasyon ng life creation chart. Nag-aalala ba siya na baka nakawin ito ng iba? Nakahinga ng maluwag si Ellie. Sa totoo lang, nag-aalala siya na baka magdala si Alvin ng isang grupo ng mga Dow merging powerhouse para harapin siya. Tutal, nagamit na niya ang kanyang life-saving charm dati. Kung saling matagpuan siyang muli, tiyak na mamamatay siya. Ang pinakamahalagang bagay ay pagsamahin ang sacrificial Dow sa iba pang mga Dow sa lalong madaling panahon. Kapag nagtagumpay ako, walang sino man, kasama na si Alvin, ang makakaagaw sa akin ng life creation chart. Pagkatapos ng maraming taon ng pagtatrabaho, hindi lamang naayos ni Ellie ang pinsala sa life creation chart, kundi naunawaan din niya ang sacrificial Dow hanggang sa ika-9 na yugto. Sa kasalukuyan, nasa proseso siya ng pagsasama-sama ng 3 Dow upang lumikha ng isang ganap na bagong Dow. Bigla na lang, may naramdaman si Ellie sa kanyang banal na kamalayan, at agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Swoosh! Swoosh! Sa di kalayuan, ang kawalan ay umalangaw-ngaw, at sa loob lamang ng ilang sandali, 2 figure ang lumitaw malapit kay Ellie, na madaling dumaan sa kanyang banal na kamalayan. Ang dalawa ay nakalutang malapit kay Ellie at nakatitig sa kanya. Mukha silang mga binata, at ang isa ay nakadamit ng lila habang ang isa naman ay nakadamit ng berde. Alvin. Bert-ing. Bilang may-ari ng life creation chart, kahit hindi direktang makialam si Ellie sa buhay at kamatayan ng mga tao sa mga mundong nasa loob ng chart, madali niya silang nasusubaybayan. Dahil dito, alam na niya kung ano ang hitsura nina Alvin at Bert-ing bago pa man niya sila makita ng personal. Kung hindi niya makikilala si Alvin ng ganito kabilas noong una silang nagkita. Bert-ing, siya. Hindi matatakot si Ellie kung mag-isa lang si Alvin. Ngayong bumalik na sa tugatog ang kanyang lakas, magiging madali para sa kanya na harapin si Alvin. Tutal, ang 2 Dow na kanyang pinagsama ay itinuturing na medyo bago. Sa mga powerhouse ng Dow merging sa Divine Land, isa siya sa mga pinakamalakas. Ito rin ang dahilan kung bakit nakatakas siya sa kamatayan noong huling beses na siya ay tinambangan. Hindi sapat para sa kanya na umasa lamang sa kanyang life-saving charm. Nang sandaling dumaan ang banal na kamalayan ni Ellie kay Bert-ing, lubhang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Ellie. Paano ito nangyari? Nakapasok na siya sa Dow merging realm. Kailan pa naging ganoon kadali ang pagsasama-sama ng mga Dow? Biro ba ito? 4,712. Ang pagkakaroon ng isang anomalya tulad ni Alvin sa mundo ng life creation chart ay ikinagulat ni Ellie. Tutal, ang mga naninirahan sa mundo sa loob ng chart ay itinuturing niyang mga pagkain, ang may-ari ng life creation chart. Para bang pinapanood niya ang isang langgam na biglang nagiging kasing lakas niya. Ngayon, nang makita niya ang 2 Dow merging powerhouse sa harap niya, hindi niya maiwasang manginig. Sa mundo sa loob ng life creation chart, si Bert-ing ay makapangyarihan at may pambihirang talento, pangalawa lamang kay Alvin. Lalong nagulat si Ellie nang mapagtanto niyang matagumpay na pinagsama ni Bert-ing ang mga Dow matapos makarating sa Divine Land. Sa madaling salita, ang pares ng guro at disipulo ay tunay na sumusuway sa langit. Pinilit ni Ellie na kumalma, umaasang maitago ang kanyang pagkagulat kina Alvin at Bert-ing.
Ngumisi siya ng may paghamak at pangungutya na sinabi kay Alvin na may arrogant, sa tingin mo ba ay matatalo mo ako sa pamamagitan ng pagdadala ng iyong Panginoon dito? Ganap nang gumaling ang aking mga pinsala. Kamakailan lang ay nakalusot ang iyong Panginoon, kahit na makipagtulungan ka sa kanya, hindi mo ako matatalo. Lalo na kayong dalawa, kahit na nandito ang dalawang Dao merging powerhouse mula sa Chen Clan ngayon, mahihirapan silang talunin ako. Marahil ay hindi ako kalaban ninyong dalawa, ngunit hindi magiging madali para sa iyo na mahuli ako. Si Ellie ay kabilang sa pinakamakapangyarihang mga powerhouse ng Dao merging, at ito ang pinagmumula ng kanyang kumpiyansa. Swoosh! Sa sumunod na sandali, lumipad si Ellie sa ere, dahilan para lumipad ang kanyang roba. Tumayo siya sa tapat nina Alvin at Berting na may mapanghamak ng ngisi sa kanyang mukha. Ngumisi si Alvin nang makita niya kung gaano kalakas ang tiwala ni Ellie. Bahagyang naniningkit ang mga mata niya habang sinasabi, ang angkan ng Chen. Ellie, nang ahas ka bang ikumpara ang aking Panginoon sa dalawang makapangyarihang Dao merging mula sa angkan ng Chen? Karapat-dapat ba sila? Marahil kung isa itong makapangyarihang Dao merging, hindi sana sila pinagsalitaan ng ganito kabastos ni Alvin. Gayunpaman, ang dalawang makapangyarihang Dao merging mula sa angkan ng Chen ay mga kaaway niya. Bakit naman siya magiging magalang sa kanila? Natawa si Ellie nang marinig ang mga salita ni Alvin. Sabi niya, Alvin, base sa mga sinabi mo, parang iniisip mong mas malakas kayo ng iyong amo kaysa sa dalawang iyon mula sa angkan ng Chen. Nakakatawa. Sa sandaling kumilos ka, tiyak na makikialam si Henderson. Gaano ka kalakas sa oras na iyon? Kung hindi mo dinala ang iyong amo rito ngayon, maglalakas loob ka bang harapin ako ngayon? Basura. Mapanghamak ang ngiti ni Ellie. Sa kanyang palagay, hindi naman nagbabanta sa kanya si Alvin. Tutal, sa pakikialam ni Henderson, ang lakas ni Alvin ay katulad ng sa pinakamahinang Dao merging powerhouse sa Divine Land. Paano naman magiging ganito ka-arrogant ang isang taong ganyan sa harap ko? Nakakatawa. Pakikialam ni Henderson. Bahagyang natigilan si Alvin sa mga salitang iyon. Nang makabawi siya sa kanyang katinoan, tumawa siya at sinabing, sino ang nagsabi sa iyo na ginagamit ko pa rin ang parehong Dao ni Henderson? Kumunat ang noo ni Ellie. Hindi siya agad nakariyak. Gayunpaman, nang sa wakas ay natanto niya ito sa sumunod na segundo, pakiramdam niya ay tinamaan siya ng kidlat. Gayunpaman, naisip niya sa sarili na may pagtanggi, impossible. Talagang imposible. Paano niya nagawang matagumpay na pagsamahin ang ikatlong Dao ng ganito kabilis? Natural na naunawaan ni Ellie ang kahulugan ng mga salita ni Alvin, ngunit naniniwala siyang tinatakot lang siya ni Alvin. Sa kanyang palagay, imposibleng pagsamahin ni Alvin ang ikatlong Dao sa ganoong kaikling panahon. Hindi naman madaling pagsamahin ang tatlong Dao. Kung hindi, hindi magiging kakaunti ang mga powerhouse ng triple Dao merging sa Divine Land. Tahimik na itinaas ni Alvin ang kanyang kamay, at ang kapangyarihan ng kanyang mga Dao ay naglaho. Ang nakakatakot na puwersa ng mga Dao ay niyanig ang langit at lupa. Ang langit, na maliwanag kanina lang, ay nagdilim. Ang sword chi ay nagngangalit sa kalangitan, at ang kawalan ay umalangaw-ngaw bago lumitaw ang maliliit na bitek sa espasyo. Ito ang banal na lupain, kung saan ang katatagan ng kalawakan ay pambihira. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kahit na ang isang triple Dao merging powerhouse ay gumawa ng isang hakbang, magiging lubhang mahirap para sa kanila na magdulot ng mga luha sa espasyo. Gayunpaman, iba kung ang isa sa mga Dao na kanilang nauunawaan ay ang Space Dao. Matapos kumilo si Alvin, napilitan si Ellie na harapin ang katotohanan na pinag-isa nga ni Alvin ang ikatlong Dao, ang Space Dao. Kasunod nito, isang ideya ang lumitaw sa kanyang isipan. Maaari kayang ang batas ng kalawakan sa life creation chart ay ang Space Dao dito. Bukod dito, hindi niya maisip kung paano nagawa ni Alvin na maunawaan ang Space Dao hanggang sa ika-9 na yugto at pagsamahin ito sa Limitless Sword Dao sa napakaikling panahon. Kilalang kilala ni Ellie si Alvin. Bago siya pumunta sa banal na lupain, hindi niya naunawaan ang Space Dao. Sa halip, naunawaan ni Alvin ang batas ng kalawakan sa mundo sa loob ng life creation chart hanggang sa pinakamataas na antas. Kailangan kong tumakas. Matapos malaman na tunay na pinagsama ni Alvin ang ikatlong Dao, napuno ng takot si Ellie. Ang tanging nasa isip niya ay ang umalis sa lugar na ito.
Gayunpaman, si Berting, na matagal nang nagmamasid kay Ellie, ay kumilos sa sandaling gumalaw si Ellie. Ang lakas na kanyang naipon ay nawala. Kasabay ng time sword daw, hindi mabilang na sinag ng espada ang lumitaw, na bumabalot sa buong lugar. Tila nagyelo ang buong lugar, at ang mga galaw ni Ellie ay naging mas mabagal sa isang iglap. Dahil dito, natuklasan din ni Ellie na ang daw na pinagsama ni Berting ay ang time sword daw. Kinumpirma rin ito ang kanyang teorya na may ilang batas mula sa mundo sa loob ng life creation chart na umiiral bilang mga daw sa Divine Land. Lumayas ka! Galit na sigaw ni Ellie. Inilabas niya ang kanyang enerhiya, at ito'y biglang lumabas. Gayunpaman, natuklasan niya agad na ang kanyang daw ay apektado ng time daw ni Berting at bahagya lamang niya napigilan ang mga sinag ng espada. Nang makita ito, nanlamig si Ellie, at napuno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang puso. Paano siya makakatakas ngayon? Nagngingit-ngit si Ellie bago nagsalita ng may pag-aalinlangan, Alvin, ibibigay ko sa iyo ang life creation chart. Iyan ang gusto mo, di ba? Wala tayong sama ng loob, kaya hindi mo ako kailangang patayin kung ibibigay ko sa iyo ang gusto mo, di ba? Bukod dito, ang pagpatay sa akin ay walang pakinabang sa iyo sa anumang paraan. 4,713. Wala bang sama ng loob sa pagitan natin? Si Alvin ay lumulutang sa ere, napapaligiran ng isang nakakatakot na puwersa habang nakatitig kay Ellie at malamig na ngumiti. Sa iyong paningin, ang mga naninirahan sa mundo ng life creation chart ay mga sustansya para maunawaan mo ang sacrificial daw. Paano mo nasabing walang sama ng loob sa pagitan natin? Kami ng aking pamilya ay nagkahiwalay at nagdusa sa banal na lupain. Muntik nang mamatay ang anak ko sa lugar na ito. Paano mo nasabi walang sama ng loob sa pagitan natin? Kasunod nito, gumawa ng hakbang si Alvin. Ginamit niya ang kanyang limitless space sword daw at bumuo ng isang higanteng espada na bumaba mula sa kalangitan na may kakilakilabot na puwersa. Niyanig ng puwersa ang kalawakan, dala ang walang katapusang kapangyarihan. Tila kaya nitong durugan ang lahat ng nasa daanan nito habang ito ay humahampas patungo kay Ellie. Hindi makatakas si Ellie kahit gustuhin niya. Kinontrol ni Berting ang daloy ng oras. Kahit hindi siya tuluyang mapigilan ni Berting, bumagal ng husto ang kanyang mga galaw. Dahil dito, direkta lamang niyang nahaharap ang nakakatakot na atake. Bagamat napakabagal na ng kanyang bilis ngayon, sinubukan pa rin niyang labanan ang atake. Kung tutuusin, ang hindi paggawa ng kahit ano ay katumbas ng paghihintay sa kamatayan. Sa kasamaang palad, sa kabila ng paggamit ni Ellie ng lahat ng lakas na ito, hindi pa rin siya kayang tapatan si Alvin, na nakapagsama na ng 3 daw. Matapos ang maikling pagkatalo, nawasak ang resistensya ni Ellie bago nagpatuloy ang pag-atake ni Alvin. Hindi agad namatay si Ellie. Tutal, medyo malakas naman siya. Bagamat malubhang nasugatan at malapit nang mawala ng malay, desperado siyang lumaban at nakaligtas. Nagmakaawa siya, doon, Alvin, iligtas mo ang buhay ko. Gagawin ko ang lahat basta't iligtas mo ang buhay ko. Ang mga pinsalang natamo ni Ellie ngayon ay mas malala kaysa sa mga natamo niya noong tinambangan siya ng isang grupo ng mga makapangyarihang Dao merging noon. Alam niyang hindi siya makakatakas at madali nang kayang tapusin ni Alvin ang buhay niya ngayon. Pasensya na, hindi ako interesado, walang pakialam na tanggi ni Alvin. Mabilis siyang kumilos at pinatay si Ellie. Hindi inaasahan ni Ellie, ang may-ari ng life creation chart at ng langit, ng myriad worlds at ng outer boundary, na mamamatay siya sa kamay ng isang tao mula sa mundong nasa loob ng life creation chart. Tutal, ang mga naninirahan dito ay mga pagkain, at yaman, lamang sa kanyang paningin, mga langgam na gagamitin sa kanyang pag-unawa sa sacrificial daw. Matapos patayin si Ellie, natagpuan ni Alvin ang life creation chart mula sa spatial ring ng una. Dahil dito, sa wakas ay nakamit niya ang kanyang layunin ngayon. Hindi na siya makapaghintay na pag-aralan ang life creation chart, umaasang makahanap ng paraan upang mapauwi ang mga taong handang umuwi. Mukhang hindi naman ganoon kahirap pumatay ng isang Dao merging powerhouse, nakangiting sabi ni Berting bago lumapit kay Alvin at tiningnan ang life creation chart. May bahid ng pananabik ang makikita sa kanyang mga mata. Kung tutuusin, kung maaari, gusto niyang bumalik sa solitary destructive heaven at doon magretiro. Kung hindi dahil sa tulong mo, Panginoon, hindi ko sana siya mapapatay, buntong hininga ni Alvin.
Tutal, napakalakas ng mga powerhouse ng Dow merging. Si Ellie, na nakaunawa at nakapagsanib ng isang medyo bagong Dow, ay mas malakas pa. Para kay Alvin, ang tatlong Dow na kanyang pinagsama ay madaling matatalo ang kanyang kalaban, ngunit ang kanyang lakas ay pangunahing nasa opens iba. Ang kanyang bilis ay hindi gaanong mas mabilis kaysa sa kanyang kalaban. Bilang conclusion, kung wala si Berting at ang kanyang time Dow, na siyang nagpabagal sa kalaban, magiging mahirap para kay Alvin na patayin ang kanyang kalaban ng ganoon kadali. Gayunpaman, tiwala siya na bilang isang triple Dow merging powerhouse ngayon, napakakaunting tao ang makakakuha ng kalamangan sa kanya sa isang laban. Bumalik muna tayo bago natin pag-aralan ang chart, sabi ni Berting. Guro, sandali pa lang kaming nakaalis, pero nami-miss mo na ang mga asawa mo. Brat, lalo ka nang nagiging bastos. Hinanap muli ni Alvin si Ellie pagkatapos ng mahabang panahon dahil sa wakas ay pinagsama na niya ang tatlong Dow, na ginawa silang Limitless Space Sword Dow. Matapos maging pamilyar sa kanyang mga bagong kapangyarihan, hindi na siya makapaghintay na hanapin si Ellie kasama si Berting, na nakakaramdam din ng life creation chart pagkatapos ng kanyang tagumpay. Dahil dito, nakumpirma na ang mga naninirahan sa mundo sa loob ng life creation chart ay nakakaramdam ng chart pagkatapos nilang maging isang Dow merging powerhouse. Marahil ito ay dahil sa kanilang koneksyon sa mundo sa loob ng chart. Pagkabalik, inangkin ni Alvin ang pagmamayari ng life creation chart at sinimulan itong pag-aralan. Naayos na ng buo. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon si Alvin ng bagong pag-unawa sa iba't ibang patakaran ng life creation chart, at ilan sa mga bagay na natutunan niya ay nagpanghina sa kanya. Halimbawa, isa sa mga patakaran ang pumihil sa may-ari ng life creation chart na maunawaan ang lahat ng mga patakaran nito bago pa man pagsamahin ng may-ari ang tatlong Dow. Hindi rin magagamit ng may-ari ang buong kapangyarihan ng chart hanggat hindi nila napagsasama ang tatlong Dow. Hanggang sa panahong iyon may ilang kakayahan na may tatago mula sa kanila. Hindi rin maaaring direktang patayin ng may-ari ang mga naninirahan sa mundo sa loob ng life creation chart kung ang mga naninirahan ay nasa mundong iyon pa rin. Hindi rin maaaring makapasok ang may-ari sa mundo sa loob ng chart. Ang paggawa nito ay magdudulot ng pagkawasak ng mundo sa loob ng chart. Gayunpaman, kung ang may-ari ng chart ay nakapag-merge na ng tatlong Dow, magagawa nilang labagin ang patakarang ito at makapasok sa mundo sa loob ng chart. Tumawa si Alvin, iniisip na mapalad na siya na nakapagsama na siya ng tatlong Dow. Kung hindi, kung ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay babalik sa mundo sa loob ng life creation chart, maiiwan siyang mag-isa sa Divine Land. Nagulat din si Berting nang malaman niya ang tungkol sa mga patakaran mula kay Alvin. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng ganitong mga patakaran. Ibig sabihin, kung ako ang may-ari ng chart, hindi ako makakabalik sa solitary destructive heaven hanggat hindi ko na isasama ang tatlong Dow. Tama iyan. Pagkatapos mong pagsamahin ang tatlong Dow, magkakaroon ka na rin ng ganap na access sa mga kakayahan ng chart. Halimbawa, mayroong isang kakayahan na makakatulong sa atin na mahanap ang sinuman mula sa mundo sa loob ng chart sa pamamagitan ng kanilang natitirang aura. Nangangahulugan ito na mararamdaman ko sila kahit nasaan sila sa banal na lupain, tulad ng kung paano ko mararamdaman ang life creation chart pagkatapos kong maging isang Dow merging powerhouse, patuloy na paliwanag ni Alvin. Nang marinig ito, nagliwanag sa tuwa ang mga mata ni Berting, at hindi niya napigil ang mapasigaw, ibig sabihin, kahit saan pa magtago sina Homer o Octavius, mahahanap mo sila. Tama, tango ang tugon ni Alvin, naaalala ko ang kanyang mga aura. Hanggat nahanap ko ang kanilang mga aura sa chart, mararamdaman ko ang kanilang kinaroroonan. Magaling! Sa pagkakataong ito, hindi na sila makakatakas. Masayang tumawa si Berting. Maya-maya, nanlamig ang tingin ni Berting nang sabihin niya, sa wakas ay mapapatay na natin si Homer na muntik nang pumatay kay Tristan dati. Tumanggaw si Alvin, at nanlamig din ang kanyang tingin nang sabihin niya, sa pagkakataong ito, sa wakas ay maaayos na natin ang luma at bagong mga issue. 4,714. Kasunod nito, sinimulang hanapin ni Alvin ang mga natitirang aura nina Homer at Octavius sa life creation chart na pamilyar sa kanya. Matapos matagpuan ang mga aura, kailangan na lang niyang pagsamahin ang mga ito sa kanyang mga kaluluwa upang maramdaman ang kanilang kinaroroonan.
Tutal, siya na ngayon ang may-ari at Panginoon ng Life Creation Chart, at ang iba ay mga katutubo ng mundo sa loob ng Life Creation Chart. Sa madaling salita, siya ang bagong langit ng myriad worlds at ng outer boundary. Habang abala si Alvin sa paghahanap sa Life Creation Chart, tiningnan ni Berting ang magulong fenomeno sa kalangitan bago siya bumulong sa sarili. Ang tagal na, pero hindi pa rin ito nawawala. Matapos patayin ni Alvin si Ellie, isang kababalaghan ang lumitaw sa kalangitan, na nagbabadya ng pagkamatay ng isang makapangyarihang Dao Merging. Sa pamamagitan ng kababalaghan, matutukoy ng isa ang pagkakakilanlan ng patay na makapangyarihang Dao Merging at ang mga Dao na naunawaan ng patay na makapangyarihang Dao Merging. Noong una, inakala ni na Alvin at Berting na ang penomenong iyon ay maglalaho agad pagkatapos nito, at makikita lamang ito sa paligid ng lugar kung saan pinatay si Ellie, tulad ng penomenong lumitaw noong pumasok sila sa kaharian ng Dao Merging. Hindi inaasahan, kahit na nakabalik na sila sa kanilang pamilya at mga kaibigan, natuklasan nila na hindi lamang hindi nawala ang penomenong iyon, kundi nakikita rin ito mula sa kanilang kinaroroonan. Sa kalangitan, ang landes ng Dao na pinagsanib ni Ellie ay tila nasira. Malabo nang makita ang mga ilusyonaryong figure sa kalangitan na agad na nawawala. Paulit-ulit na naulit ang prosesong ito. Sa huli, ang kababalaghan ay tumagal ng isang buong araw at gabi. Sa panahong iyon, ang buong banal na lupain ay nagkagulo. Ang penomenong nagbabadya ng pagkamatay ng isang Dao Merging powerhouse ay naiiba sa penomenong isang tagumpay. Dahil dito, alam ng lahat ng nakakita sa penomenong ito na namatay ang isang Dao Merging powerhouse. Hindi lamang iyon, dahil sa landes ng pinagsamang mga Dao na naaaninag sa kalangitan, alam din nila ang pagkakakilanlan ng namatay na Dao Merging powerhouse. Si Ellie yan. Patay na siya. Sus Mariosep. Sino ang pumatay kay Ellie? Dati, napakaraming makapangyarihang Dao Merging ang nagsanib puwersa para patayin siya, pero nabigo sila. Pero, may nakapagpatay na ba sa kanya ng tahimik ngayon? Nagsanib puwersa ba ang ilang malalakas na miyembro ng Triple Dao Merging para harapin siya? Kasabay nito, matapos matuklasan ang kababalaghan, agad na hinanap ni Henderson ng angkan ng Chen sa Myriad Mountains ang kanyang lolo na si Julius. Lolo, kamakailan lang ay naging bahagi ka ng angkan. Ibig sabihin ba nito ay gumawa ng hakbang ang ilang taong iyon laban kay Ellie? Alam ni Henderson na maraming tao ngayon ang nag-aakalang ang ilang mga powerhouse ng Triple Dao Merging sa banal na lupain ang pumatay kay Ellie. Totoo man o hindi, alam ni Henderson na ang kanyang lolo ay hindi bahagi nito. Hindi kamakailan lamang umalis ang kanyang lolo sa angkan. Kahit na hindi sumali ang kanyang lolo, alam niya na kung nais kumilos ng ilang mga powerhouse ng Triple Dao Merging, tiyak na makikipag-ugnayan sila sa kanyang lolo. Tutal, ang kanyang lolo ay isa ring powerhouse ng Triple Dao Merging. Sino pa kaya iyon kundi sila? Malamig na sabi ni Julius na may kasamang pangungutya, napansin siguro nila na humihina na ang lakas ko, kaya hindi man lang nila ako kinontak para harapin si Ellie. Sus Mariosep. Natural lang na walang kaalam-alam ang iba pang mga makapangyarihang miyembro ng Triple Dao Merging sa mga iniisip ni Julius. Kung alam lang nila ito, malamang ay maderama nilang naapi sila. Tutal, wala naman silang kinalaman sa pagkamatay ni Ellie. Nang sila, kasama na si Julius, ay nagtipon at natuklas ang wala ni isa sa kanila ang kumilos laban kay Ellie, sila ay naguluhan. Anong nangyayari? Anong nangyari? Pinatay ba siya dahil sa mga batikos mula sa Life Creation Chart dahil nilabag niya ang ilang mga patakaran? Pero, hindi pa ako nakarinig ng mga ganitong pagkakataon. Ang Life Creation Chart ay napilitan ng isang powerhouse na nagsanib ng 4 na Dao. Hindi nakakagulat kung kayang patayin ng chart ang isang powerhouse ng Triple Dao Merging, lalo na ang isang ordinaryong powerhouse ng Dao Merging. Ibig sabihin ba niyan ay parang isinumpang bagay ang chart? Habang nag-iisip-isip sila, nawala na ang kaninang hinanakit ni Julius. Tutal, nalaman niya rin sa wakas na hindi pala siya pinalayas at si Ellie ay pinatay pala ng ibang tao. Sa isang kahangahangang bulwagan. Isang magandang dalaga ang lumapit sa isang kalbo at matipunong lalaki. Tiningnan niya ito ng may mapang-akit na tingin habang nagtatanong, "Sir, sigurado po ba kayong hindi ninyo kailangan ang serbisyo ko? Ipinapangako ko po sa inyo na magugustuhan ninyo ito kapag nasubukan ninyo." Gayunpaman, ang kalbo at matipunong lalaki ay sumulyap lamang sa kanya ng walang pakialam habang sinasabing, "Umalis ka.
Matagal nang nawala ng interes ang lalaki sa mga babae. Ang tanging gusto na lang niya ngayon ay ang lumakas. Kung hindi lang siya kaaway ng anak ni Alvin at kung hindi lang dahil sa katotohanang makakainis kay Alvin ang pagpapanatili sa kanya ng buhay, napatay ko na sana siya. Ginoo. Lumayas ka. Kung hindi, mamamatay ka. Sir. Aalis na po ako, aalis na po ako. Tumalikod na si Lily para umalis nang bigla siyang natigilan. Nang makita niya ang isa sa dalawang figure sa malapit, agad na namutla ang kanyang mukha. Di Tristan. Hindi nagtagal, sa wakas ay napansin ni Lily ang lalaking katabi ni Tristan. Kamukha niya si Tristan, ngunit mas matanda at kalmado ito. Nahulaan niya agad ang pagkakakilanlan ng lalaki. Ang lalaki ay si Alvin, isang makapangyarihang tao mula sa Surging River Divine Kingdom. Kumabog. Napasigaw si Lily sa gulat bago siya bumagsak sa lupa, nanginginig. Nagniningning ang kanyang mga mata sa kawalan ng pag-asa. Hindi niya maisip kung paano nahanap ng dalawa ang lugar na ito. Alam niyang imposibleng ibunyag ni Homer ang kanilang kinaroroonan. Tutal, si Alvin ay isang makapangyarihang Daomerjing. Sa sandaling matagpuan sila, tiyak na papatayin sila ni Alvin. Ha! Si Homer, na nakapikit, ay walang nakitang kakaiba. Bagamat nailabas na niya ang kanyang banal na kamalayan, wala naman siyang nakitang mali. Kung tutuusin, ang banal na kamalayan ng isang triple Daomerjing powerhouse ay mas malakas kaysa sa isang ordinaryong Daomerjing powerhouse. Madali para sa isang triple Daomerjing tulad ni Alvin na itago ang presensya niya at ni Tristan mula kay Homer, isang ordinaryong Daomerjing powerhouse. Dahil dito, walang napansin si Homer hanggang sa marinig niya ang gulat na sigaw ni Lily. Pagkamulat niya ng kanyang mga mata, nakita niya ang dalawang pamilyar na mukha, si Tristan, na itinuring niyang basura, at si Alvin, na muntik na siyang patayin noon at ngayon ay isang makapangyarihang Daomerjing. Alvin. Paano niya nahanap ang lugar na ito? Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Homer. Walang pag-aalinlangan, tumalon siya at tumakas. Gayunpaman, hindi na niya kayang gumalaw pa. Para bang may itinayong hindi nakikitang pader sa harap niya. Agad na namula ang mukha niya. Ano? Ano ito? Ang batas ng kalawakan. Hindi, ito ang space daw. Habang si Homer ay natataranta at nalulumbay, walang pakialam na sinabi ni Alvin, Homer, matagal na. Hindi mo ba iniisip na bastos ang tumakas ng hindi bumabati? 4,715. Namutla ang mukha ni Homer, at pinagpawisan siya ng malamig. Gayunpaman, puno pa rin ng pag-aatubili ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Alvin at nagtanong, Alvin, paano ka napunta rito? Sa palagay ni Homer, ang kanyang kinaroroonan ay nakatago ng husto, kaya imposibleng mahanap siya ni Alvin. Bukod pa rito, matapos iligtas si Lily, lagi niya itong binabantayan, kaya imposibleng kumilos ito nang hindi niya nalalaman. Walang paraan para mailabas niya ang kanyang kinaroroonan kay Alvin. Hindi lang iyon, wala rin siyang dahilan para ilabas ang kanyang kinaroroonan kay Alvin. Tutal, isa rin siya sa mga kaaway ni Alvin ngayon, at ang paggawa ng ganoong bagay ay katumbas na ng paghahanap ng kamatayan. Alam kong hindi ako ang katapat mo, pero sana kahit patayin mo pa ako, kahit papaano ay hayaan mo akong mamatay ng may kailan-awan. Batid ni Homer ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan niya at ni Alvin. Wala siyang duda na mamamatay siya ngayon. Gayunpaman, pakiramdam niya ay hindi siya makakapagpahinga ng mapayapa kung hindi niya lilinawin ang kanyang mga pagdududa ngayon. Para maipakita sa iyo ang aking katapatan, papatayin ko ang babaeng ito na nanakit sa anak mo. Pagkatapos niyang magsalita, agad na sinaktan ni Homer si Lily, na ikinamatay niya agad. Bumagsak siya sa lupa habang dilat ang mga mata. Kahit napatay na, hindi niya maintindihan kung bakit tinulungan ng taong nagligtas sa kanya noon si Alvin na patayin siya. Tumingin si Homer kay Alvin na may namumulang mga mata at sinabi sa mahinang boses, nakikiusap ako sa iyo. Walang pakialam na tiningnan ni Alvin si Homer habang sinasabi, base sa ugali ko, hindi ako mag-aabalang ipaliwanag ang sarili ko sa iyo bago ka mamatay. Pagkatapos ng maikling paghinto, nagpatuloy si Alvin sa pagsasabing, gayunpaman, ngayon, handa akong linawin ang ilan sa iyong mga pagdududa para sa iyo.
Bago naging bagong may-ari ng life creation chart, hindi sana nag-abala si Alvin na magbigay ng paliwanag. Papatayin niya si Homer ng direkta. Kung mamatay man ng malinaw si Homer o hindi ay hindi niya inaalala. Gayunpaman, matapos maging may-ari ng life creation chart, ang kanyang pananaw at pananaw sa buhay ay ganap na nagbago. Hindi na niya kaaway si Homer, kundi isa na lamang siyang maliit na nilalang sa mundong nasa ilalim ng kanyang kontrol. Pinatay ko si Ellie, at ako na ngayon ang Panginoon ng life creation chart. Matapos kong makapasok sa Triple Dow Merging Realm, mas na-control ko na ang life creation chart kaysa kay Ellie. Natuntun kita sa pamamagitan ng iyong remnant aura sa chart, malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Homer nang marinig ito. Tiningnan niya si Alvin na may takot na ekspresyon sa mukha na parang nakatingin sa isang kakilakilabot na halimaw. Si Alvin na ngayon ay isang malakas na Triple Dow Merging Powerhouse. Kahit na parang walang katotohanan, alam ni Homer na walang dahilan si Alvin para magsinungaling sa kanya. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng panghihinayang. Kung alam lang niya na napakalakas ng kakayahan ni Alvin, atras na sana siya noong unang beses na nagkaroon sila ng alitan. Bakit niya minamaliit si Alvin dahil lang mas bata sa kanya si Alvin? Mayroon ka pa bang ibang tanong? Kung hindi, papaalisin na kita, wala pakialam na sabi ni Alvin. Hindi na, sagot ni Homer nang may mapait na ngiti. Kasunod nito, isang guhit ng liwanag ang sumilay mula sa katawan ni Homer. Alam niyang wala siyang laban kay Alvin at walang saysay ang paglaban, ngunit ayaw pa rin niyang maghintay sa kamatayan ng walang ginagawa. Isa lamang si Homer sa mga level 8 Dow Establishment Powerhouse. Hindi nakakagulat na si Alvin, isang Triple Dow Merging Powerhouse, ay madaling napigilan ang atake ni Homer sa pamamagitan lamang ng isang casual na pagkumpas ng kanyang kamay. Sa sumunod na sandali, umatake si Alvin, dinurog ang katawan at kaluluwa ni Homer gamit ang isang nakakatakot na enerhiya. Ganoon na lang, isang kaaway na matagal ng kalaban ni Alvin ang namatay. Sa simula, kaya pa ni Homer napigilan, ngunit ngayon, para na siyang langgam na nakaharap sa isang higanti. Sa sandaling ito, sinabi ni Tristan, Ama, ngayong patay na sina Lily at Homer, pakibalik po ako. Gusto ko ring maunawaan ang space daw. Gusto kong bumalik sa mundo sa loob ng life creation chart para itayo muna ang aking pundasyon. Pagkatapos noon, babalik ako sa Divine Land para maunawaan ang space daw. Nabigla si Tristan sa lakas ni Alvin. Si Homer, isang nangungunang makapangyarihang nilalang sa Myriad Worlds, ay madali siyang mapapatay, ngunit hindi kayang talunin ni Homer si Alvin. Bagamat alam niyang mahihirapan siyang malampasan si Alvin, gusto pa rin niyang gawin ang lahat ng makakaya niya. Ayaw niyang hamakin siya ng iba o isipin na umaasa lang siya sa kanyang ama. Gusto rin niyang maging mas malakas. Tumanggaw si Alvin bago niya ipinadala si Tristan sa life creation chart. Dati, matapos niyang maging pamilyar sa chart at matagpuan ang mga natitirang aura nina Homer at Octavius, nakipag-usap siya sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Lahat sila ay sumang-ayon na bumalik sa mundo sa loob ng life creation chart. Masaya silang lahat na bumalik. Bagamat hindi naman masama ang banal na lupain, mas gusto pa rin nila ang kanilang mga bayan sa Myriad Worlds at sa Outer Boundary. Ngayong naibalik na ang life creation chart, naibalik na rin sa orihinal nitong kalagayan ang Myriad Worlds at ang Outer Boundary. Ang tanging problema lang ay maraming gusali ang nawasak at nanatiling mga guho. Hindi na kailangang sabihin pa, hindi ito problema dahil madali nilang maitatayo muli ang mga gusali. Pagkatapos kong harapin si Octavius, bibisitahin ko ang Surging River Divine Kingdom. Kung papayag ang mga taga-Duan residents at Asher Cloud Mansion, ibabalik ko rin sila sa Myriad Worlds at sa Outer Boundary. Kasunod nito, naglaho si Alvin sa kawalan. Nang makita ni Octavius si Alvin, inakala niyang niloloko siya nito. Pagkatapos, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya bago niya sinubukang tumakas. Gayunpaman, mabilis na napigilan ang pagtatangka niya. Tutal, hindi pa nga siya nakakarating sa ika-4 na antas ng Dow Establishment Realm. Kahit si Homer ay madaling makakalaban siya, lalo na si Alvin. Matagal na panahon na, Octavius. Tumingin si Alvin kay Octavius.
Bagamat nagbago ang pisikal na anyo ni Octavius dahil sa pagsanib ng kanyang kaluluwa sa isang miyembro ng Soul Imprisonment Clan, nanatili pa rin ang ilan sa kanyang mga katangian. Ang kanyang mga mata, lalo na, ay hindi nagbago. Sa isang iglap tila bumalik sa nakaraan ang mga iniisip ni Alvin noong siya ay nasa makamundong mundo pa. Noong panahong iyon, mayabang siyang niyuyurakan ni Octavius. Noon, si Octavius ay walang talo sa kanyang paningin. Tutal, noong panahong iyon, kayang-kaya siyang patayin ni Octavius gamit lamang ang isang daliri. Gayunpaman, ngayon, nagbago na ang sitwasyon. D. Darfield? Alvin, paano mo ako nahanap? Nabigla si Octavius. Sinadya niyang humanap ng isang liblib at tagong lugar para walang makakita sa kanya. Hindi lang iyon, nanatiling tahimik din siya, at itinago ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi niya mawari kung paano siya natagpuan ni Alvin. Alam kong mausisa ka, sabi ni Alvin nang may bahagyang ngiti, gayunpaman, hindi ako obligado na sagutin ang tanong mo. Dalhin mo ang tanong na ito hanggang sa iyong puntod. Natakot si Octavius. Nanlaki ang kanyang mga mata habang pinapanood ang galaw ni Alvin. Walang sinayang na salita, umatake si Alvin. Kung tutuusin, ang kanyang puot kay Octavius ay mas malalim kumpara sa kanyang puot kay Homer. Tapos na. Matapos kong bisitahin ang Surging River Divine Kingdom at pauwiin ang lahat, oras na para bisitahin ko ang Chen Clan, bulong ni Alvin sa sarili habang papunta siya sa Surging River Divine Kingdom. Ilang araw na ang nakalipas, tinanong ni Berting si Alvin kung kailan bibisita si Alvin sa angkan ng Chen, tila mas naiinip pa kaysa kay Alvin. Ngayon, mabilis na papalapit ang oras. 4,716. Ang angkan ng Chen ng Myriad Mountains ay sumasakop sa isang malawak na lupain na napapalibutan ng mga bundok at malilinaw na ilog na nagdulot ng kaakit-akit na tanawin. Bilang isa sa mga nangungunang puwersa sa banal na lupain, bukod sa mga ordinaryong makapangyarihang Dao Merging, mayroon din itong isang makapangyarihang triple Dao Merging, na siyang nagpatibay sa lugar ng angkan ng Chen sa banal na lupain. Dati, kahit na dalawang ordinaryong Dao Merging powerhouse lang ang mayroon ng Chen Clan, walang nang-ahas na guluhin ang clan, lalo na ngayon na ang isa sa kanila ay naging triple Dao Merging powerhouse na. Kung may magsasabi man sa mga miyembro ng angkan ng Chen na may maghahanap ng gulo sa angkan ng Chen, tiyak na tatawa sila ng pabaya at sasabihing, mamamatay ang mga naghahanap ng gulo sa angkan ng Chen. Sa tingin mo ba ay madaling pakisamahan ang dalawa nating ninuno? Hindi inaasahan, dalawang bisita ang dumating sa angkan ng Chen ngayon. Swoosh! Isang nakakatakot na banal na kamalayan ang kumalat, binalot ang buong angkan ng Chen. Mabilis nitong nilupig ang mga miyembro ng angkan ng Chen, dahilan para makaramdam sila ng pagkasakal. Ang mga may mababang cultivation base ay bumagsak sa lupa, nanginginig sa takot. Ang makapangyarihang Dao Merging. Maraming mga makapangyarihang Dao establishment ang nagulat at naguluhan. Hindi nila matukoy kung aling makapangyarihang Dao Merging ang matapang na nakakapanggulo sa angkan ng Chen. Tutal, isa sa kanilang mga ninuno ay isang makapangyarihang triple Dao Merging. Sinong makapangyarihang Dao Merging ang maglalakas loob na pukawin ang ating angkan ng Chen? Kung mas mayabang at dominante sila ngayon, mas lalo silang mahihiya sa bandang huli. Walang kinatatakutan ang angkan ng Chen sa banal na lupain. Karamihan sa mga miyembro ng angkan ng Chen ay nanatiling walang takot at kalmado. Tutal, alam nilang mayroon silang proteksyon ng dalawang makapangyarihang Dao Merging. Alam nilang kikilos ang kanilang dalawang ninuno sa lalong madaling panahon at palalayasin ang mga nanghihimasok, na mapipilitang tumakas ang mga nanghihimasok dahil sa kahihiyan. Ang Dao ng Espada ng Panahon. Isang boses na may bahid ng galit ang umalangaw-ngaw sa angkan ng Chen. Hindi nagtagal pagkatapos noon, isang figure ang lumitaw malapit sa dalawang bisita. Ang figure ay pagmamayari ng isang matandang lalaking nakaberde na mukhang medyo bata pa para sa kanyang edad. Siya ay walang iba kundi si Julius, ang makapangyarihang triple Dao Merging ng angkan ng Chen. Hindi maganda ang kanyang ekspresyon habang nakatitig siya kina Alvin at Berting.
Maya-maya, ang kanyang tingin ay nanatili kay Berting, at malamig niyang sinabi, parang ikaw ang misteryosong taong naging isang makapangyarihang Dao merging 1,000 taon na ang nakalilipas. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy si Julius sa pagsasalita, ang Time Sword daw ay talagang kakilakilabot, gayunpaman, hindi sapat iyon para makapagdulot ka ng gulo sa angkan ng Chen. Bago pa man makasagot si Berting, dumating na si Henderson. Siya ang nakaintindi sa Limitless Sword daw tulad ni Alvin noon. Tinitigan din niya si Berting nang may malamig na tingin pagkarating niya. Ang banal na kamalayan na bumabalot sa angkan ng Chen ay kay Berting. Pinakawalan niya ito kanina, pinalakas ng galit na lumitaw sa kanyang puso nang maalala niya ang ginawa ni Henderson kay Alvin noon. Isa ka palang bagong makapangyarihang Dao merging, pero ang lakas ng loob mong umarte ng mayabang sa Chen clan. Sa tingin mo ba ay mga taong padalos-dalos kami? Dahil matapang ka, huwag kang tatakbo mamaya. Laban tayo hanggang kamatayan. Nakangising sabi ni Henderson. Lalaban hanggang kamatayan. Nakangiting sabi ni Berting habang nakatingin kay Henderson ng may paghamak, Henderson, di ba? Gamit lang ang Limitless Sword daw mo, nang ahas ka nang sabihin yan. Kung hindi lang dahil kay Julius, nagtataka ako kung maglalakas loob ka bang magsalita ng ganyan. Tumama sa isip ko ang mga sinabi ni Berting, at agad na dumilim ang ekspresyon ni Henderson. Tinitigan niya ng masama si Berting. Sa oras na ito, ang nakasuot ng lilang damit na si Alvin, na tahimik hanggang ngayon, ay mahinahong nagsabi, Guro, dahil gusto niyang lumaban hanggang kamatayan, tuparin natin ang kanyang kahilingan. Habang nagsasalita siya, pinakawalan ni Alvin ang kanyang enerhiya, na tila isang sinaunang halimaw na tumawid sa panahon at kalawakan mula pa noong sinaunang panahon. Swoosh! Ang banal na kamalayan ng isang makapangyarihang triple Dao merging ay kumalat sa lahat ng direksyon. Nagdulot ito ng matinding pagyanig ng banal na kamalayan ni Julius, na siyang nagpawala sa banal na kamalayan ni Berting. Isang makapangyarihang triple Dao merging. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Julius. Bilang isang malakas na miyembro ng triple Dao merging, natural na mabilis niyang natukoy ang tatlong Dao na pinagsama ni Alvin. Sa loob lamang ng ilang sandali, alam niya na ang pinagsamang Dao, ang Limitless Space Sword Dao, ay isang bagong pinagsamang Dao na hindi pa umiral sa kasaysayan ng Divine Land noon. Ikaw si Alvin. Sa sumunod na sandali, agad na nahulaan ni Julius na ang binata na nakasuot ng lila sa harap niya ay si Alvin mula sa mundo sa loob ng life creation chart na sapilitang dinala sa Divine Land noon. Dati, naunawaan ni Alvin ang Limitless Sword Dao, na sumasalungat sa kanyang apo na si Henderson. Dahil dito, pumunta sila sa Surging River Divine Kingdom upang harapin si Alvin. Mula noon nagsimula ang kanilang sama ng loob. Bagamat ayaw paniwalaan ni Julius, alam niyang ang kabilang panig, isang triple Dao merging powerhouse na nakapag-master na ng Limitless Space Sword Dao, ay si Alvin. Kung hindi, walang dahilan para maghanap ng gulo ang kabilang panig. Alvin. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Henderson nang marinig niya ang sinabi ng kanyang lolo. Paano ito nangyari? Mahigit 1,000 taon ka palang nakapasok sa Dao merging realm. Paano mo nagawang pagsamahin ang iyong ikatlong Dao ng ganito kabilis? Galit na galit si Henderson kay Alvin, hiniling niyang durugan si Alvin. Dati, wala siyang magawa dahil nagtago si Alvin. Hindi inaasahan, dumating si Alvin sa angkan ng Chen. Hindi lang iyon, si Alvin ay kabilang na ngayon sa iilang mga makapangyarihang triple Dao merging sa Divine Land. Higit sa lahat, ang kanyang pinagsamang Dao, ang Limitless Space Sword Dao, ay isang bagong Dao. Ang banal na kamalayan ni Henderson ay walang awang dinurog ng banal na kamalayan ni Alvin. Maging ang banal na kamalayan ni Julius ay tila mahina at mahina sa harap ng mapang-ipong banal na kamalayan ni Alvin. Alvin, nagkamali ako sa nangyari noon. Handa akong humingi ng tawad sa iyo. Bagamat nag-aatubili, isinantabi ni Henderson ang kanyang pagmamataas at mapagkumbabang nagsalita matapos siyang hikayatin ni Julius sa pamamagitan ng voice transmission. Alam ni Julius na kailangan na nilang sumuko dahil wala silang kalaban-laban kina Alvin at Berting. Walang kapantay ang Limitless Sword Dao ni Henderson sa Time Sword Dao ni Berting.
Kung tungkol naman kay Julius, alam niyang walang kapantay ang kanyang Dao para sa isang bagong Dao tulad ng Limitless Space Sword Dao. Kasabay nito, nagmura si Julius sa loob-loob niya, iniisip na si Alvin ay nakahanap ng liblib na lugar bago pumasok sa kaharian ng Triple Dao Merging. Kung hindi, kahit na hindi niya napansin ang kababalaghan, maririnig niya ito. Tutal, ang ganitong balita ay mabilis nakakalat sa banal na lupain. Ang saklaw ng penomeno ng isang tagumpay para sa isang Triple Dao Merging Powerhouse ay katulad ng sa isang ordinaryong Dao Merging Powerhouse, ngunit magkaiba ang kanilang hitsura. Samantala, matapos marinig ang mga salita ni Henderson, napangisi si Alvin at sinabing, kung makakatulong ang paghingi ng tawad, bakit ako nagsikap ng husto para pagsamahin ang ikatlong Dao noon? 4,717. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Henderson at Julius nang marinig ang mga sinabi ni Alvin. Kumilos si Alvin ng kasing bilis ng kidlat. Isang nakakatakot na espadang chi ang tumama sa ibabaw ng angkan ng Chen, at sa isang iglap, isang nagngangalit na bagyo ang lumitaw, na sumire sa malaking bahagi ng angkan ng Chen. Ilang bundok sa malapit ang nawasak at umapaw ang mga ilog. Sa kalangitan, ang kapangyarihan ng Limitless Space Sword Dao ay umulan na parang isang nakakatakot na meteor shower. Dahil dito, makikita kung gaano kaitikot ang lakas ng isang bagong Dao. Boom! Isang sunod-sunod na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin bago umalangaw-ngaw ang mga desperadong sigaw sa loob ng kuta ng angkan ng Chen. Ang mga makapangyarihang Dao establishment at ang ilan na hindi pa nakapasok sa Dao establishment ngunit bahagyang mas malakas ay nakatakas. Gayunpaman, ang mga mahihinang miyembro ay nagpumilit na tumakas at agad na namatay, natabunan sa ilalim ng mga guho. Alvin, nalampasan mo na ang hangganan. Sigaw ni Julius, sabay pakawala ng sarili niyang Triple Dao. Sayang, ang kanyang Triple Dao ay walang kapantay sa kay Alvin. Swoosh! Kasabay nito, gumawa rin ng hakbang sina Berting at Henderson. Matindi ang ekspresyon ni Henderson, ngunit hindi niya maitago ang takot sa kanyang mga mata. Kung tutuusin, hindi siya kumpiyansa na matatalo ang kanyang kalaban, na nakaintindi na sa Time Sword Dao. Gayunpaman, kumpiyansa siya sa kanyang kakayahang makatakas, lalo na ngayon na hindi na naiintindihan ni Alvin ang Limitless Sword Dao tulad niya. Ang kaisipang ito ay hindi nagdulot sa kanya ng kagalakan tulad ng inaasahan niya. Kung mayroon man, hiniling niya na sana ay hindi makalusot si Alvin at sana ay naiintindihan pa rin ni Alvin ang Limitless Sword Dao. Sus Mariosep! Paano naging ganito kamalaking katangahan si Alvin? Sa loob lamang ng mahigit 1,000 taon, nakapasok siya sa Dao Merging Realm at naging isang malakas na Triple Dao Merging. Hindi lang iyon, nakaunawa rin siya ng isang bagong Dao. Kailan pa naging ganoon kadali ang pagsasama ng tatlong Dao? Mayroon ba siyang sikreto? Nakaramdam ng sama ng loob at inggit si Henderson nang maisip niya ang swerte ni Alvin. Sa oras na ito, sina Alvin at Julius ay nasa gitna ng isang komprontasyon. Ang banggaan ng kanilang mga kapangyarihan ay nagpaguho sa isang malaking lugar na malapit sa kanila. Sina Berting at Henderson, naabala sa kanilang sariling komprontasyon, ang tanging hindi naapektuhan ng komprontasyon ng dalawang makapangyarihang Triple Dao Merging. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, mabilis na nakakuha ng kalamangan si Alvin. Naging malungkot ang ekspresyon ni Julius, at bahagyang nanginig ang kanyang mga kamay. Malinaw na madali para sa kanya na pigilan ang nakaraang suntok. Sa kabaligtaran, si Alvin ay kalmado at mahinahon. Halata ang pagkakaiba sa lakas. Ang kapangyarihan ng isang bagong Triple Dao ay talagang nakakatakot, naisip ni Julius sa sarili. Pagkatapos, mabilis siyang nagpasya na umatras, may kumpiyansang hindi siya mapipigilan ni Alvin. Mabilis na sinabi ni Julius sa pamamagitan ng voice transmission, Minghao, umatras na tayo. Wala tayong mapapala kung patuloy tayong lalaban. Natural na walang pagtutol si Henderson. Pinipilit siya ni Berting. Ang Time Sword Dao ay mas malakas kaysa sa kanyang Limitless Sword Dao, kaya naman wala siyang magawa at walang kapangyarihan. Dahil sa pagkakaiba ng kanilang lakas, halos hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili laban sa mga atake ni Berting. Gayunpaman, hindi niya inakalang magiging madali para kay Berting na patayin siya.
Sa madaling salita, sina Julius at Henderson ay parehong may kumpiyansa na makakatakas ng walang pinsala. Gayunpaman, paano kung sina Alvin at Berting ang unang nagsanib puwersa para harapin si Henderson? Bomb! Isang nakakayanig na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa ere ng walang anumang babala na nagpakawala si Alvin ng isang pagsabog ng enerhiya. Gayunpaman, sa halip na si Julius, na nakatayo sa tapat niya, ito ay nakadirekta kay Henderson. Hindi mabilang na sinag ng espada ang sumilay sa kalangitan, nagsanib puwersa at naging isang espada bago ito lumipad patungo kay Henderson at nag-iwan ng mga luha sa espasyo. Kasabay nito, kumilos din si Berting. Pinigilan ng Time Sword daw si Henderson na malapit nang sumuko sa pakikipaglaban at makatakas, na lubos na nagpabagal sa bilis ni Henderson. Minghao. Hindi inaasahan ni Julius na biglang aatakihin ni Alvin si Henderson, lalo na noong sinabihan pa lang niya si Henderson na umatras. Hindi. Sigaw ni Julius habang desperadong sinusubukang iligtas si Henderson. Sayang, huli na ang lahat. Dahil pinabagal ni Berting si Henderson, ginawa ni Alvin ang lahat para makuha ang kanyang lakas. Sa lakas na pag-uusapan, ang Limitless Space Sword daw ay walang kapantay sa Divine Land. Bomb! Isang nakabibinging pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin. Bagamat inipon ni Henderson ang lahat ng kanyang lakas upang lumaban, hindi nakakagulat na wala siyang laban kay Alvin. Sa isang kisap mata lamang, siya ay natamba ng malakas. Kung tutuusin, hindi man lang siya kasing lakas ni Ellie. Paano niya natiis ang atake ni Alvin? Sa isang atake lang, napatay ni Alvin si Henderson. Masasabing lahat ng ito ay salamat kay Berting kaya nagawa ni Alvin na patayin si Henderson ng napakabilis. Kung wala si Berting, mas matagal sana ito ng kaunti. Swoosh! Pagkalipas ng ilang sandali, nagtagpo ang maitim at pulang ulap sa hangin bago bumuhos ang dugo sa angkan ng Chen, na ngayon ay wasak na wasak. Ang maitim at pulang ulap ay lalong kumalat sa banal na lupain, na nagdulot ng kaguluhan. Ano ito? Isa na namang makapangyarihang Dao Merging ang namatay. Nako! Ilang araw pa lang ang nakalipas simula nang mamatay si Ellie, na nakaintindi sa Sacrificial Dao, pero ngayon, isa na namang Dao Merging powerhouse ang namatay. Ito ang Limitless Sword Dao. Namatay ba si Alvin, na nakalusot 1,000 taon na ang nakalilipas? Napatay ba siya ng dalawang makapangyarihang nilalang mula sa angkan ng Chen? 4,718. Sa kasalukuyan, sa banal na lupain, maraming tao ang nakakaalam na mayroong dalawang individual na naglilinang ng Limitless Sword Dao. Ang isa ay si Henderson, isang katutubo ng banal na lupain mula sa angkan ng Chen ng Myriad Mountain, at ang isa pa ay si Alvin, isang dayuhang nilalang mula sa mundo sa loob ng Life Creation Chart. Pagkatapos makarating sa banal na lupain, si Alvin ay naging isang makapangyarihang Dao Merging. Nagkataon na naunawaan din niya ang Limitless Dao Sword, na siyang dahilan kung bakit direktang kinalaban niya si Henderson. Marahil kung si Henderson lang, hindi sana ito naging problema. Tutal, mahihirapan sana siyang harapin si Alvin gamit lamang ang kanyang lakas. Gayunpaman, ang lolo ni Henderson ay isa sa iilang nangungunang powerhouse sa Divine Land, isang triple Dao Merging powerhouse. Dahil dito, maraming tao ang nag-isip na si Alvin ay nasa matinding problema. Bukod dito, narinig na nila ang tungkol kay Henderson at sa kanyang lolo, si Julius, na pumunta sa Surging River Divine Kingdom upang hanapin si Alvin dati. Malinaw na plano nilang paalisin si Alvin at hindi nila ito basta-basta pakakawalan. Dahil dito, nang makita ng lahat ang kababalaghang naghudyat ng pagkamatay ng isang makapangyarihang Dao Merging na Nagel-inang ng Limitless Sword Dao, inakala nilang si Henderson, hindi si Alvin, ang namatay. Tutal, si Henderson ay may suporta ni Julius. Tumakbo. Bagamat galit na galit si Julius sa pagkamatay ni Henderson, alam niyang wala na siyang magagawa tungkol dito. Kaya naman, determinado siyang tumakas, sa takot na mamamatay siya kung magtatagal pa siya. Bagamat hindi na bago ang Dao na naunawaan ni Julius, isa pa rin siyang malakas na triple Dao Merging. Natural lang, hindi siya naapektuhan ng Time Sword Dao ni Berting dahil sa pagkakaiba ng kanilang lakas. Natural na mas nakahihigit ang triple Dao kaysa sa double Dao.
Hindi nakakagulat na hirapan si Berting na pigilan siya, at dahil dito, kahit na mas malakas siya kaysa kay Julius, nahirapan si Alvin na pigilan si Julius at patayin si Julius. Sayang naman at nakatakas siya, buntong hininga ni Berting nang hihinayang. Sa kabaligtaran, si Alvin, na inaasahan na ito, ay ngumiti at sinabing, hindi nakakagulat na nakatakas siya. Tutal, isa siyang triple daw merging powerhouse. Kung gusto natin siyang patayin, kailangan nating maghintay hanggang sa maging triple daw powerhouse ka o ako naman ay maging quadruple daw merging powerhouse. Nang marinig ito, mabilis na sumagot si Berting, siguradong magiging isang triple daw merging powerhouse muna ako. Maaaring hindi naman talaga ganoon, nakangiting sabi ni Alvin, guro, matapos kong makontrol ang life creation chart at maunawaan ang mga patakaran nito, nakagawa ako ng ilang progreso sa aking mastery daw. Ang aking mastery daw ay nasa ika-9 na yugto na ngayon, at plano kong subukan at gamitin ang life creation chart upang makapasok sa quadruple daw merging realm. Hindi na kailangang sabihin, si Alvin ay tunay na magiging walang talo kapag siya ay naging isang quadruple daw merging powerhouse. Sa panahong iyon, kahit na magsanib puwersa ang lahat ng daw merging powerhouse sa Divine Land at salakayin si Alvin, wala pa rin silang magiging pagkakataon laban sa kanya. Hindi magiging mahirap para sa kanya na makatakas ng walang pinsala, at maaari pa niyang mapatay ang ilang ordinaryong double daw merging powerhouse tulad ni Henderson. Natahimik si Berting nang marinig ang mga salita ni Alvin. Maya-maya, bumantong hininga siya at sinabing, ibalik mo ako sa solitary destructive heaven. Guro, bakit hindi mo iwan ang iyong doppelganger sa solitary destructive heaven habang patuloy kang mananatili sa Divine Land? Ayaw mo bang hamanin ang iba't ibang daw merging powerhouses dito? Nakangiting tanong ni Alvin. Pagkatapos bumalik sa mundo sa loob ng life creation chart, natural na nagamit na nila muli ang mga batas para lumikha ng mga doppelganger. Siguro sa ibang pagkakataon. Medyo pagod na ako ngayon. Alam mo talaga kung paano pahinain ang loob ng isang tao, sabi ni Berting sabay kaway ng kamay habang umiiling. Dahil dito, hindi na nahikayat ni Alvin si Berting at pinabalik na lang niya si Berting sa mundo sa loob ng life creation chart. Para naman sa kanya, bihira na siyang bumalik. Marami na siyang naiwan na doppelganger sa mundo sa loob ng life creation chart para samahan ang kanyang pamilya. Matapos patayin si Henderson, nakaramdam si Alvin ng kawalan. Napatay din niya ang kanyang dalawang matandang kaaway, sina Homer at Octavius. Kung tungkol naman kay Julius, hahabulin niya si Julius matapos maging isang quadruple daw merging powerhouse. Sandaling pakiramdam, nawalan siya ng layunin. Maghahanap ako ng ilang malalakas na kalaban sa triple daw merging. Sa katunayan, tiwala si Alvin na mas malakas siya kaysa sa iba pang ilang triple daw merging powerhouses kahit na mas malakas sila kaysa kay Julius. Gusto lang niyang makita kung ano ang kaya nilang gawin. Matapos pumunta si Alvin sa iba't ibang puwersa upang hamanin ang mga powerhouse ng triple daw merging at talunin sila, nagdulot ito ng malaking kaguluhan sa banal na lupain. Nagkagulo ang lahat nang malaman nilang isa na siyang powerhouse ng triple daw merging. Kaya ang daw merging powerhouse, na nakaintindi sa limitless sword daw at namatay, ay hindi si Alvin. Dahil si Alvin ay isang triple daw merging powerhouse na ngayon, malamang si Henderson ang namatay. Hindi ba't kakapasok lang niya sa kaharian ng daw merging mga 1,000 taon na ang nakalilipas? Paano siya naging isang malakas na triple daw merging sa loob lamang ng maikling panahon? Sa tingin mo ba posible na si Alvin ang pumatay kay Ellie? Kung gayon, hindi ba't ibig sabihin nito ay nasa mga kamay na niya ngayon ang life creation chart? Marami ang nag-akala na ang life creation chart ay nasa pag-aari na ni Alvin ngayon, at ang ilang mga makapangyarihang daw merging ay nag-isip pa nga na makipagsanib puwersa laban kay Alvin. Gayunpaman, hindi sila kumpiyansa tungkol doon, kaya mabilis nilang binaliwala ang ideya. Sa tingin mo ba ay pinatay ni Alvin si Ellie, ang Panginoon ng creation life chart? Kung pinatay nga niya, malamang nasa kamay na niya ngayon ang creation life chart, di ba? 3,000 taon pa ang lumipas nang makita nila ang isang kababalaghan na naghudyat ng pagkamatay ni Julius, ang makapangyarihang triple daw merging mula sa angkan ng Chen sa Myriad Mountain.
Hindi maiwasan ng mga nag-isip na makipag-ugnayan kay Alvin noon na makaramdam ng ginhawa dahil hindi nila na-provoke si Alvin. Kasabay nito, hindi na kailangang magsalita pa si Alvin, ngunit nahulaan na ng mga makapangyarihang Daw-merging sa Divine Land ang kahalagahan sa likod ng pagkamatay ni Julius. Nagawa niyang patayin si Julius. Ibig sabihin ba nito ay isa na siyang quadruple Daw-merging powerhouse ngayon? Maaari lang niyang patayin si Julius kung isa siyang quadruple Daw-merging powerhouse. Sa Surging River, ang banal na kaharian. Nagpalitan ng tingin sina Tenshin at ang banal na monghe mula sa templo ng mapait na dagat. Medyo komplikado ang kanilang mga ekspresyon. Hindi ka panipaniwala, sa totoo lang, naging isang quadruple Daw-merging powerhouse siya sa loob lang ng maikling panahon. Bumantong hininga si Tenshin, ang Daw-merging powerhouse ng Surging River Divine Kingdom. Hindi niya talaga inaasahan na si Alvin ay magiging isang quadruple Daw-merging powerhouse. Labis na siyang nagulat nang malaman niya na si Alvin ay naging isang triple Daw-merging powerhouse 3,000 taon na ang nakalilipas. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay nabuhay siya ng walang kabuluhan sa loob ng napakaraming taon. Tama iyan. Sa loob lamang ng ilang libong taon, mula sa pagiging isang tagapagtanggol ng Dao establishment, naging hindi siya matatalo sa banal na lupain, buntong hininga rin ng banal na monghe. Matapos maging isang quadruple Daw-merging powerhouse, ginugol ni Alvin ang halos lahat ng kanyang oras kasama ang kanyang mga asawa, at kalaunan, nagkaroon pa siya ng ilan pang mga anak. Ang mga asawa ni Berting ay nagsilang din ng isang anak na lalaki at isang anak na babae, ayon sa pagkakabanggit. Ang guro at disipulo ay nasiyahan sa kanilang buhay kasama ang kanilang mga pamilya, unti-unting nakakalimutan ang banal na lupain. At maabot na ni Alvin ang pinakamataas siya na ang hawak ng kapangyarihan pati buhay ng lahat. Mabubuhay ang gusto niyang mabuhay at mamatay ang kumakaban sa kanya. Kasama ang kanyang pamilya naging mga immortal din sila habang namumuhay ng magkakasama sa kalaunan na kapiling na rin niya sina Leia Prinsesa Sofia kasama si Belinda naging pangunahing asawa si Meghan kasunod nina Kelly at Irish. Sa pagtatapos ng kwento masaya nagiinuman ang buong pamilya ni Alvin kasama ang kanyang mga magulang. At sa mahabang panahon na natili na lang si Alvin sa piling ng kanyang mga asawa at mga magulang hindi na niya kailangan makipansapalaran dahil nakamit na niya ang pikamataas na antas. Habang ang kanyang mga patuloy na inaabot ang mga nagawa ng kanilang ama. Habang si Alvin masayang nakikipaglaro sa mga makukulit na mga anak nito kasama ang kanyang mga asawa at mga magulang. Wakas. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.